igsoon, kabungtagan yung tawag resilient. Kabalo ba mo kung sa'yo resilient? Ang kita na sa dictionary ng igsoon, kining resilient, mura siya broad nga term, no? Able to withstand or recover quickly from difficult conditions. So kung doon ay mga problema, doon ay mga kumbaga dili masabtan sa kinabuhi, mao ni siya resilient, no? Recover quickly from difficult situations. Unya, bisan pagluyo sa mga problema, luyo sa balon sa kapalaran sa kinabuhi ng igsoon, nagapadayon siya o nagapamuhat siya, luyo sa talikala sa kinabuhi. Amen. Ingnay mo tapad nga ingon anak ta. Amen. Praise the Lord. Resilient. So itong Tagalog, meaning kining resilient. R-E-S-I-L-I-E-N-T. Ito siya resilient. So magsugod ta sa letter R. Praise the Lord. Amen. So dali na ta kay resilient naman. One word lang. Amen. Di ba? Oh. So atong paminaw na igsoon ng una, kining letter R, kinhalan makabaton ta og usa relationship. Unsa letter R? Relationship. Relationship with God. Amen. Di ba? Dagan kita mga relasyon ng igsoon, relasyon sa itong pagpangarbaho, relasyon sa atong mga pagpangnegosyo, relasyon sa atong pagpangita, kung sa panamay igsoon. Dagan kita relasyon sa itong kinabuhi. Pero ito'y priority ang relationship nga ito na sa itong Ginoo. Amen. Amen. Relationship, you know. Relationship. Gusto nilitok ng ship, no? Praise the Lord. Relationship with God. Amen. Inalan doon na taniyana. Naba ni ana ang tanan. Amen. Agoy, gamay ra. Wala tayong mga relasyon sa Ginoo, may igsoon. Hello, naba tayong relasyon sa Ginoo? Ang mga tao doon ay relasyon sa Ginoo, may igsoon. Kag mga tao mahilig magbasa ng Biblia, mag-ampo sa makananayon. Mulay ka ng mga tao doon ay relasyon sa Ginoo. Amen. Ang mga tao manimpon, may amen. Ay, praise the Lord. Bayo-bayo yung mga tao ay nampuon. Glory to God. Kabalong yung mga maampuhin mo 3 times a day. Di ba? 3 times a day mo tamampo. Hello? Pamahaw, paniudto, panihapon. Napag-i-snack, no? Diba? Napag-i-snack, di ba? Hallelujah. Apan nung sahay gali, malimtan na natin yung mga pag-ampo mga igsoon. Am I right? Di ba? Usahay, shortcut na gali nato. Usahay, paagi pag yung mga, kumbaga, joke ba? Pero na lang ang tininod. Lord, salamat sa food. Kami food. Amen. Diba? Shortcut ba? Pero importante ng igsoon sa magkanunayon kung magbaton ta og relasyon sa buhay nga Dios. Amen. Ikaduha. Sa ikaduha, letter E. From the word resilient. Sa ikaduha, letter E. Sa ni E. Masito esteem the word of God. Sa esteem ng igsoon. Ako nakita na sa dictionary ng esteem. Daghay mga kumbaga term aning the word esteem, the word of God. Pero ako siya gikuha ng igsoon in the word respect and admiration. Esteem the word of God, no? Respect or admire the word of God. Amen. Usahay sa mga tao karon wala na respeto sa pulong sa Ginoo. Dili na kabalo mo admire sa pulong sa Ginoo.
Importante mga igsoon sa itong pagkinabuhi nga mabaton tag respeto o mo-admire ta sa mga tao. Labi na kung langit nun nga bahin. Amen. If you have your Bible open in the book of Jeremiah chapter 15 verse 16. Baliw na ba? Jeremiah chapter 15 verse 16. Kung siya hindi mo naman iso. Ang imong mga pulong hikaplagan ug gikaon ko sila. Grabe no? Ug ang imong mga pulong alang kanako mo'y kalipay ug pagmaya sa akong kasing-kasing, kay ako ginatawag sa imong ngalan, O Jehovah Diyos sa mga panon. O Lord God of hosts. Amen. Walay lain na isong kundi ang pulong lamang ang atong hikaplagan. Tungkol kay ang pulong lamang mo'y makahatag o kalipay o pagmaya sa atong kasing-kasing. Amen. Di ba? Pagkanindot kayo na isong, Thy words were found, and I did eat them. Dili, literally nga imong gikaon ang Biblia. Amen. Dili mo makaon ang verse by verse na isong. Amen. Not literally, but by the word of God, eat them. Amen. Hello. And thy words was unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So may atong kailangan ani mga igsoon, kining esteem the word of God, no? So gikinahanglan jud nato ni siya nga mabatunan nato ni mga igsoon ang respeto sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, kung kabalo ka mo respeto sa pulong sa Ginoo, kabalo ka mo admire sa pulong sa Ginoo, kabalo sab ka mo respeto o mo admire sa imong isig katao. Amen. Hindi mong tapan, respect and admire. Diba? Hilabi na sa itong mga hamtong mga igsoon. Labi na sa itong mga ginikhanan. Diba? You know why Chinese are so much successful? Because of this word, respect. Kaya naman, ingon pa yung sumbisan, pagsayok, tungod kay sila mga ilaran na naa sila sa sakto nga posisyon, kinahanglan yung respetuhon ng ilang desisyon. Whether you like it or not. Hello? Diya kita mo gawas ang Ephesians 6:1. Tama? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Kinahanglan imong loyalty na sa imong ginikanan. Hello? Kinahanglan imong loyalty na sa inyong leaders. Amen. Usay magmawala na tungod kay mahilig ug tag-admire sa ubang tao. Hangtod madala atong respeto ngadto sa ubang tao, wala na tayong respeto kundi sa tagikan. Am I right? Di ba? Iyanan na sa karon. Kaya naman, mahilig mo compare. Di ba? Mahilig compare sa mga butang. Mahilig compare sa mga tao. Tama? May matusya kay okay na siya, may matusya kay pang siya. Ni-admire ka. Most of imong admiration to dito. So therefore, imong respect madalaw sa dito. Tama, mali. Most of us sa karon ingana nagitaway siya. Respect and admire. Muna siya may son, and the word is still the word of God. But always remember, we only have one Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Kinahanglan mo respekta and mo admire ta sa tanang butang yan na himo ibabaw ng kalibutan na. Amen? So sa may makuha din nato ani kinahanglan nato yung mga motibo nga mga butang na diin ato makatunan.
Kini gitawag pure motives. Amen? Napato sa kadua ha, sa letter E. Pure motives. Unsa may pure motives may isa? Okay, Ephesians chapter 6 verse 5 to 7. Ato basahon. Ephesians chapter 6 verses 5 to 7. Sige daw. Ephesians Ingat. Servants, be obedient to them, that your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service to the Lord and not to men. Muna yung ibuhat may so dili para ma-please ang usa ka tawo. Amen. Ang motives na to may so, ang pure motives na to, ni anhitag balay alam po anan din kay dili ta gusto nga mo-please ta usa ka tawo. Ning anhita to kaya ang motives na to pure kayo to kay gusto na to ma-please si Lord. Amen. Palakpakan na to si Lord may so. Siya kamayo. Tungod kay mga ulipon man kita, munang managtuman kita sa atong mga galon. Amen? I give you as an example kung pure motives yun atong tuyo medyo. In this church, we do have a lot of leaders. Am I right? We do have a lot of pastors. Am I right? But we only have one leader. Hello? Hisgot na sa church, ha? Wala tayong hisgot sa kuwan, ubang mga sekta. Dahil lang tayo magsugod. Kinsa ba itong leaders sa church? Pastor Rudy. Tama? And who are those leaders? Uban ni Pastor Rudy. Daghan. I, one of them. Si Lola. One of them. Diba? But our main leader, no, is Bishop Rudy. Tama? Diba? Most of the time, mga igsoon, the respect and admiration dapat tuwa sa itong leader. Am I right? Hello? Am I right? Taga mo na magkuhan ha, para masakta na ito Respect and admiration is only to our leader, Bishop Rudy. Right? But most of the time, ang hitabo ni Imigson tungkol kay daghang mga leaders, daghang mga followers, ngadiin kumbaga, makita ka, mas maayo pa man ni Pastor Rudy, mas maayo pa man ni... Isulas as an example. Wala yung nga tinudanay niya. Example lang. Kung tinuod di para sila, kapag rin bahala ka. Di ba? Usay mawala na itong respeto. Usay mabalay na ito even the admiration of it. But always remember, God put him in this place to be our leader. And he must be respected. Hello? The Bible says, if you respect the person that I gave you and entrusted you, I will respect you also. And I will bless you. Hello? That is so, just only as an example. In the family, mag-discuss sa family. Kinsa may leader sa atong family? Sa mama, sa papa, sa anak. Ha? Basig na yung magiglalisan Di ba? Basig na yung magiglalisan Si papa, tama? Ang papa din nato, di ba? Ang assistant leader mo si mama. Pero most of the time, kinsa yung mag-decide? Si papa, si mama? Si mama. Ang pangutanat, tama ka rin? Mali.
Di ba? Most of the time, dapat ang mo-decide is ang leader of the family. Tama? Leader of the family, kinanan masabutan sa assistant leader ng mauni. So kung sino sabutan sa assistant leader, si mama, si mo decide si mama nga ni buhato na to. Sumayon ni si papa, mauni ang buhato na to. Pero most of the time, mabaliktad. Ang cycle. Ang mama mo ay isog kayo. Dili lagi. Mauni. Di ba mauni tabo sa karon? Oh, di ba? That is true. Yes. That is only as an example, but which is true. Ang ato mga isang motives, mga ison, pure motives. Mga tarong nga mga pamaagi. Atong is set as an example ang atong family, ang atong environment, mga ison. Atong i-correct ang tanan. Amen. Kaya kung dili na makorek, abot pasabot, wrong na. Hello? Di ba? Kung doon natin pure motives may iso, mabot na tayo a sense of purpose. Kaya naman, ang most na decide sa mata karoon niya, isang mama na. Dili na si Papa. So, nabaliktad na ang hierarchy. Na-twist na. Dili na si Papa ang nahimong leader, kundi si Mama na. Eh man, mo na may tanong mo decide. Hello? Diba? Pero, ni-decide siya, tungkol kay gitagaan siya bas-bas sa leader. Hello? Diba? Okay ka na, no? At least magkasinabot ang duha. Pero dili na kaya magkasinabot ang duha kung sa pagka mga anak. Tama? Oh. So, asa naman ang sense of purpose niya na? Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sige, tana to. Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sige yun din na. 23 to 24. And whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen. Only Christ alone. Amen. No one else. Amen. Amen. Muna mga igsoon, ang sense of purpose ng kudinunana, tungod kay, bisan pa unsa daw ang atong mga pagabuhaton, kinahanglan daw buhaton daw nato ni sa kinasingkasing ingon man sa Ginoo. So, pasalamatan nato mga igsoon, doon mga tao nga mabuhat sa mga buluhaton sa simbahan kinasingkasing, wala sugua. Not even nga nag-after sa mga igsoon o bayad. Hello, amen. Not even nag-after sila kung sa'y mahimo nga, kung sa'y mahatag sa ila, wala sila nag-after na na. Ang ila lang is kinabuhi sila, kung nagbuhat sila, kinasingkasing, kung kinasayad sila, ang Diyos, pag Ginoo, may upanalangin na ito kanila. Sumutay kadua is still the Word of God. Amen. Respect and admire the Word of God. Respect your Papa, respect your Mama. And Papa and Mama also respect your children. Hello? But most of the time, ang muhatag o decision is ang parents yet. And children obey your parents. Hello. Hello. Praise the Lord. Number 3. What's that number 3? Letter S. S, the word S is serve. Amen. Ini mo tapat, serve.
Di ba? Jesus came to this world not to serve, not to be served. Di ba? Not to be served. Wala siya nagpaserbisyo. Pero siya may nihatag o serbisyo. Hello? Not to be served, but to serve, and He gave His life. Muna pinakakuan. Gihatag na niya yung kinabuhi as a ransom for many. Di ba kinabuhi pa para sa tanan. Number 3 is serve with pure motives and with a sense of purpose. Ano niya magikuan itong duwa kayo na? Pure motives and a sense with purpose. Mao ni nakanindot ng Igsoon kung magserbisyo ta o moserbisyo ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa iyang himayaan ng Igsoon, kinahanglan lagi tayo sense of purpose and pure motives. Amen? Si Papa o si Mama, natao sila, wala sila sa primero, wala sila nagpaserbisyo sa inyo, mga anak. Kung dili, di ba? Nakita ninyo ang kuhan, ang cycle, di ba? Si Papa o si Mama, natao sila, pagkatao nila, pagkahamtong nila, sila ang serbisyo una para sa mga anak. Hello? Correct? The same as instruction ni Jesus. Tingnan niyo siya, wala siya nagpaserbisyo. Kundi siya ang serbisyo. Siya ang serbisyo. Tama? The same as parents, natao ta to be served, to serve our children. Amen. Diba? Remember that one, mga anak, ha? Ang parents na to, ni-serve sa atoa as a sons and daughters. Pagkadako na ninyo, kini na, di ba? Serve na things good with pure motives, di ba? And a sense of purpose. So sa may purpose ninyo, anong iserbisyo, ano sa ginikanan, mga anak, para mahimo mong hamtong, para mahimo mong sakto, o makabalubon sa maayo o sa dili. Amen. Sa dihan nakabalunan ta sa maayo o sa dili, subot pa sabot, moabot na po sa atong kahimtang, moabot na po atong time, nga kita na po ang mo serve in the future. Amen. Nga moabot mo gid nga time nga atong mga ginikanan, labi ng mga anak, dili na gid serve ang atong mga ginikanan. So vice versa. Amen. So moabot ang time nga kita mga anak, kita na po ang mo serbisyo sa atong mga ginikanan. Amen. Ya pastor na may mga suwail nga anak, hindi gini na malikayan. Sa 12 kalit na maghihudas. Hindi ka na malikayan. Pero sa buhaton ni mo anak, just pray and pray and pray. Amen? Kaya naman, kana mga suwail, maghikog naman na. Hello, wala ko na yung matirihan. Grabe nga term no, maghikog. Oh, mo kita ninita mo. Ito may ninita mo ni Judas. Di ba naghikog? Oh, kana mga tao, pag di na makasabot, kung kaya mga suwail kaayos kinabuhi, naghikog na. Ano man, di ka kaya o si buhato, naglibog na. Ano man, iabot sa panahon nila nga, wala na yung mumuha niya, wala na yung kailan niya, wala na yung kauban niya. Ano man, ikaw daw walang muhudas. Lisod mapod kayo nga ikaw ra ang sabton sa tanan. Di ba? Doon yung mga tao may isang may mga self-centered. Selfish, in short. Di ba? Gusto nila nga sila ang sabton. Hello? Ingay mong tapad, ayaw pag imong ana ha? Nga ikaw ra akong sabton. Sabtapod ko. Di ba? Vice versa ba? Hello? Diha, mag-iusa, mga kiusunan kung kita magsinagdanay. Amen? Magdinasigay. Amen? Maghinigugmaay. Amen? Magnilibakay. Hallelujah. Praise the Lord.
Inay mo tapat, ay di ako libak-libak ka ha. Diba? Inay mo tapat, kung istorya ka dito sa gawas, bahin ako, tanan positibo, dili negatibo. Amen? Diba? Sige na ito na malikayan, may sunod na kita may istorya lagi limahayo. Hello? Diba? Lagi mga negative. Nga itong mga istorya. Pero yun siya, pag ibawaan yung mga negative na mga istorya, bawa yun sa tuboy mo, diba? Amen. Ikaw pa, kining letter I. Letter I na isa gitawag identify in Christ. O sabihin, identify in Christ. Oh. A core identity in Christ is found through faith in Jesus. Amen. Which leads to being a child of God. Mag-identify rin kita kag Kristo ng Igsoon. Kung natin relationship sa Ginoo, respect ka siyang pulo, mo serve ta, mo na mag-identify kita sa itong buhi ng Diyos. Nga doon ay ginay Diyos sa atong kinabuhi. John 1:12. Gila, John 1:12. Sige nga diyan. And Reubenites, John and Joshua, John. Everybody read, go. Amen. Amen. Hindi tiyan po naman sa. But as many as receive Him, to them give He the power. Thank you. Give He the power to become the sons of God. Unsay sumpay, and even to them that believe on His name. Bisan pagmutuo lamang kasi ang pangalan ng Igsoon, mahimo na kitang anak din na niya. Amen? Palagpakan sa Lord. Yan ang maayo ng Ginoo Igsoon. Identify in Christ. Being a child of God. Galatians chapter 2 verse 20. Niyon sinabi so living through faith in Christ. Amen. Kinahanglan magpuyo ta uban sa pagtuo nila sa buhi ng Diyos. Mo nagiging na to kalimitan mga Igsoon sa magkanayon ito kaya Diyos maayo kayo sa panahon sa itong kinabuhi. Number 5. This is letter L. Love and forgiveness. Unsa may daw love mo ison? Ning gugma. Unsa may buto sabot ni gugma? Unsa may buto sabot ni forgiveness? Unsa may Bisaya sa forgiveness? Mapasayloon. Kini mga tao nga dali ra mo hatag og pasaylo. Mapamasaylo mo ba na? Mapamasayloon. Ha? Mapasayloon. Praise the Lord. Kung ang imong tapad masayop, kabalo ba kang hatag pasaylo na yun? Hello. Love, forgiveness. Diba? What does the Bible say about forgiveness and love? Diba? Love and forgiveness. Ganito yan, no?
Kanang letter I, identify in Christ. Diba? Ephesians chapter 4 verse 32. Sige nga naman isa. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Amen. Muna kung kita makapasakit ta, dapat tapos sa may pasaylo. Amen. Ayun na, hulang ka pa nga siya pa'y mga pasaylo. Dili man good pastor, kaya siya may nasayo. Na, ikaw man sayo, pero siya, pareha mo. Di ba? Hello? Mas nindot Panginoon nang ikaw may walay sayo, kaya ikaw pa'y nagpasaylo. Amen. Di ba? Pero lisod na ba ito? Lisod na. Kaya na bitang imong tapad may nasayop niya, ikaw pa'y maring pasaylo para sa iya, ha? Tanawa doon imong tapad. Pag nasayop ba na si imo, ha? Ang pangutanag, imo ba na siyang ipangayop pa? Imo ba na siyang tagaan pasaylo? Bisag wala pa siya mga pasaylo sa imo, di pasaylo na imo siya. And it's not so easy. But the Word of God says, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Amen. And it's the word, the power of love. Amen. The power of love is forgiveness. Amen. Love has no grudges, and it's hard to offend and forgive. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kanindot kayo, no? Biblical kayo, yun siya. Even forgive other people when they sin against you. Ano saan mo na? Halimbawa, kamo nakasala sa ako, pero ako'y mga ipasaylo para sa inyo. Hello? Ako'y muna pa nga ipasaylo sa inyo. Mga pagko, ipasaylo na mo sa inyong mga sala. Which is God did. Which is Jesus did. Di ba? Kung sabi kayo Jesus Christ, sayluan na sila. Sa gilang isang siya sa cross, sabi kayo niya. Di ba? Ginoo, amahan ko, pasayluan sila. Kaya wala sila kabalo sa ilang gikuha. Unya ikaw, nakabalo ka sa gibuhat sa nakasala sa imo. Ang pinakanindot niya, ikaw may mga pasaylo para siya. Pagka-hard kayo na. Di ba? Pero muna gusto sa Ginoo mga igsoon. Muna Ginoo ba? Kung nakakita ko ng salida mga igsoon nga sa itawag, nakalimot ko nga movie, napakalimot ko siya nga movie. Pay it forward. Kung kita mo nga movie, try to watch this kind of movie. Pay it forward. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. Forgiveness is not about who is right or wrong. Biblically, forgiveness now is not about who is right or wrong. It is about doing the right thing. Because forgiveness is practicing a higher form of love. Love for others, but more importantly, love for oneself. So mo na i-practice ngayon son. Nga binsan pa, kung sila makasala, hala, ikaw na ipangayon pa sa inudaan para sila. Kaya na ang tao, mga Kristohanon, magsinagdanay. Amen? Magdinasigay.
o dili magnilibatay. Hello? Hello? Ang sa'yo sunod, kaunom, sabi ito naman. Ikaunom, kini letter I, isa. Di ba? Letter I, isa. Ang sini, invest. Allah, tana ito dali. Invest. Invest in others. Okay. At least good on invest in others. Kung saan yung gitawag o investing in others, may on. Particularly through acts of kindness. Acts of kindness. Mo invest ka sa uban. Mo invest ka para ngadto kanila. Mo invest ka. That is time, effort. Hello. Nag-involve pa ginaog money. Investing. Am I right? Nag-involve pa ginaog imong kagalingon. Strength. Ang mga tao, kumani sa simbahan, nag-Sabado, mag-practice, mag-limpyo, nag-invest na sila ng exam. Investing in others. Investing to others. Amen. At the same time, nag-invest din sila sa ilang kagalingon para ni Lord. Yung kagihimo nila ang mga butang na aming pagkabuhaton na diin mahimaya ang Ginoo sila kinabuhi. Niyan nito sa church because we invest. Amen. Nag-invest na ta sa atong time kung kay gusto sa tamaminaw sa pulong sa Ginoo aron usab kita mapanalanginan. Amen. Subot pa sabot kung mag-invest ka na ay something in return. Pero wala nimo hunahunana nga imong gi-invest nga nimo abot sa imo in return. Am I right? Investing in others, particularly through acts of kindness, generosity, and discipleship. Indot kayo na eh. O kining a verse may so emphasize investing in people's lives, both materially, spiritually, brings blessings and rewards and can have a positive impact on individuals and society. Philippians chapter 2 verses 2 to 3. Chapter 2 verse 3 to 4. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Sabi ang ingon din naman isa. Let nothing be done through strife of vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Amen. Muna, dili kita magkita ng isa, kinala, dili ta mahimong himantayon. Hello. Dili ta mahimong, kumbaga, mapasigarbuhon. Di ba? Kung kailangan dili ang act of generosity and act of kindness. Amen. Muna kung sa karon nga panahon, kung ikaw may naa, ikaw may abunda, din share. Amen. Di ba? Buhaton ni mong unsay mong angay mabuhat para natin sa upan. Amen. Muna malipay rapod mi nga makadungog nga mga nagdumala tungod kay pag maglimpyo sila diri sa church, maka-snap po sila o Angel's Burger. Grabe no? Angel's Burger. Kasi maka-snack sila, maka-snack ba sila o spaghetti? Spaghetti or mga pizza. O, di ba? Sa amo ang snack sa una, saging with matching uyap. Kalami kayo, no? Oh. Ginamos. Gipusan og sili. Gitawag gipusil. Di ba? Tingnan mo dapat invest in others.
This is the parable of Matthew chapter 25 verses 14 to 13. This parable illustrates the importance of using God-given abilities and resources wisely to produce a return, and highlighting the concept of investing and growing what has been entrusted to us. Nakinumduman yung story, the parable of investing, in Matthew chapter 25 verses 14 to 30. The talents ba nagihatag? Sige no. Hinumduman ko yung story. Nagihatag ang talent. Ang katong isa yan ang gitaguan. Wala niya gi-invest. Gitaguan na niya. Ang katong uban nag-invest, nag-produce in return. Diba? So yung anak. Pero kinahanglan kung mag-invest mo yung isang i-sure na hindi mo ma-scam. Di ba? Kaya ako, first time ko nag-invest, na-scam pa yun. Sa tanan, istibuok ko kung ginaboy, kaya sarili ko na-invest, na-scam pa yun. Hello? Muna i-sure, kaya kung mo-invest ka, dili ka ma-scam. Amen? So asa man ta sure na ma-invest na dili ka ma-scam? Kay Lord lang. Amen? Pag-invest ni Lord, sigurado dili ka ma-scam. Amen? Palakpakan si Lord minsan. Last three. Resilient. Now resilient. Letter E. Number 7. Number 7 na that? Number 7. Embrace God's will for us. Embrace God's will. Amen. God's will. Hindi mong tapat. God's will. Embrace God's will. Amen. Kano sa natin embrace ang God's will? Right here, right now. Right now, embrace God's will. Amen. Kung may iksod kung sa'yo, will ni Lord para sa mga kinabuhi, embrace it. Amen. Amen. Namuhata tungod kay mo na will ni Lord sa itong kinabuhi. Nanarpahaw ta ito kay mo na will ni Lord sa itong kinabuhi. Mo invest ta ito kay mo na will ni Lord sa itong kinabuhi. Mo na may isuon, be content for what you have right now. Amen. Be contented. Kinahanglan makontento sa tutangan unsay naa nato karon. Amen? Amen? Doon ay mga butang kung mga miagi naa ka, pagkasunod kuha na sad, pagkuman naa na pod, pagkasunod kuha na sad, naa kuha, di ba? Wala gyud mga butang pagiti naa ka. Tama? Kung na kay kwarta karon, pagkasunod lang wala na sad. Pagkasunod lang, na po maabot, pagkasunod lang. Doon kaya nga na sa ito sa kinabuhi. Tama? Karoon na ka, pagkasunod lang, wala na po. So just be contented for what you have right now. Amen? And embrace the will of God. The will for us right now. Amen? Last two. Letter N. On so many letter N. Nurture of health. Ini kita nurture of health. Sige, ato rin kung ano yung nurture of health. On so many nurture of health may isoon. Emphasize the importance of nurturing oneself both physically and spiritually. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sige yun diyan. Nurture of health. Letter N. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ito nito namin yung 1 Timothy chapter 4 verse 8. Kaya ang mga pagbansay na lawason
mapuslanon og jutay apan ang pagka-Dios nun mapuslanon sa tanang mga butang nga dunay saad niini karon nga kinabuhi og sa palaabuton. Amen. Praise the Lord. So we say bodily training is valuable. But godliness is of value in every way. Amen. So kinahanglan may igsoon, ang ato pong kagalingon, hindi mo na ito pasagdan. Hello. Pila na kinikabesis may igsoon akong i-share sa inyo nga love yourself. Amen. Diba? Hindi mong tapat, love yourself. Diba? Kinahanglan makabaton ka rin yung igsoon o a joyful heart. In Proverbs 17:22, kung siya yung a joyful heart is good medicine. Tanaw rin ha. Proverbs 17:22. Klaro yung kaya na. See? A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones. Hello? Hindot kayo? And Proverbs chapter 3 verse 7 to 8, be not wise in your own eyes, fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Gibawi irasad. Kung na'y mag-dry mong bones, bawion sa nato na, kung kayo na'y mapa-strengthen niya ni, may mapa-refresh niya ni. Amen. So glorify God in your body. Amen. When you love yourself, ayaw yun yung pinuhangin yung kaugalingon may isoon. Di ba? Ikaw binuhangan ninyong kaugalingon susama ro sa binuhangan ninyong balay sa tuboy nga Diyos. Hello? Napaba mo niya? Nurture of health. So, ato ta sa katapusan na igsoon, letter T. Ano sa maning letter T? Sa inyong ano? Kasagaran sa maning letter T may igsoon. Dali na nato kasabton. Relationship with God, esteem the word of God, di ba? Pure motives, a sense of purpose, serve with pure motives and with a sense of purpose. Identify in Christ, letter I. Love, forgiveness, invest in others. Embrace God's will for us right now. Be content. Number 8, nurture health. Number 9, ang sumili katapusan. Sa katapusan, ang sumili itong ginabuhat ng iso. No, letter T. Sa katapusan yun, sa tanang butang, mabot sa itong kinabuhi, sa itong kinahimo. Ang mga pagpasalamat. Di ba? Nakuha mo ganda ito na. Tanang butang may isang bumon yung limutan na. Tanang butang mahimo na ito. Maorang yun ang mga pagpasalamat. Kini letter T. Kung sa letter T, thanksgiving. Amen. Diba? O so karon, buhatay mo, inay mong tapad, salamat kaayo. Hindi mo tapad. Bisa badlungon ka, salamat kaayo. Ano? Kung buutan ka, salamat kaayo sa mga kabuutan. Ana, amen. Hello. Di ba? Thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 5. Sige daw. 1 Thessalonians chapter 5. Last na eh. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 16. 1 Thessalonians, is it? 1 Thessalonians chapter 5. Verse 16 to 18. Sige nga naman isa. Managlipay kamo gihapon. Amen. Rejoice always. Palapakan si Lord Wilson, managlipay daw kita sa magkanayon. Ikadua, pray constantly. Kailangan sa tunay mag-inapuon kita. Amen. Constantly.
Whether it is good environment or not good, pray constantly. Amen. Whether it is good or bad situation, pray constantly. Amen. Give thanks in everything. Kinahanglan pasalamatan kita miigsoon. Magapasalamat kita tungod sa tanan kay kini mao kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Amen. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kinahanglan mapasalamaton ta sa tanang butang nga igsoon nga niabot sa kinabuhi. Whether it is good or bad. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. In Psalms chapter 100 verses 4 to 5. Isa yung naman iso. Psalm 100 verse 4 to 5. Last naman eh. Changing on. Enter his gates with thanksgiving. Tanan basa. 1, 2, 3, go. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love is eternal. His faithfulness endures to all generations. Not only our generation this time, but through all generations. Gikan sa imo karon ug hangtod pa sa maabot nga adlaw sa inyong henerasyon ang Ginoo mo'y magapanalangin nato Mason. Amen. Manindog kita Mason. Ang Dios maayo kayo sa tanang panahon. Amen. Hallelujah. Glory to God in highest.